The Pod Network Entertainment. Nasa parang we're 200 tickets away from selling out Samsung Performing Arts Theater. Tapos, ang malupit doon, in 24 hours, nagbenta tayo ng 1,000 tickets. Para tayong K-pop na eh. Putsang ina kung dumating tayo doon. Yun talaga, sampal na sa mukha ng mga doubters. Oo, pare. Welcome to Intellectual Wall with Victor Anastasio, and our guest today is Red Oliero, Mr. Hello. Netflix himself. Mag-uusap lang kami kasi tinamad na kami for the rest of the year dahil ang saya ng tour. At Pinag-usapan mo na ba yung tour? Oo, pinag-usapan ko na. Oo. Nasa tamad state ako talaga ngayon eh. So, pinipilit ko yung sarili kong mag-open mic pa rin para meron akong bagong special next year. Sipag mo eh. Kasi nga yung goal ko, nasusipag kayo kasi talaga nagsushow kayo sa bar eh. Ako parang, huwag na masyado. Hindi tumigil ka ba? Tumigil ako sa bar. Ang next ko na, ayun, pumunta kayo sa Gig Instagram House. ko, Gig House Muntinlupa. Hanapin yung poster dahil wala siya sa website eh. Medyo indie production. Wow. So, pwede nyo rin i-message yung at Gig House PH sa Muntinlupa. Yun lang, the rest open mic, hilata sa bahay. Ayun, planuin natin, hindi namin planuin. Pag-usapan natin ano ba yung mangyayari kaya sa tour next year para rin ma-excite sila. Kahit ako mismo hindi pa masyadong excited eh. Pucha, tamad mode eh, no? Oo, parang after ng malaking project. Kahit nga itong November 23 show, parang dinesign ko siya na maging sobrang tamad niyang show. Parang tinatanong ako ni Del na sabi niya, magana ba? May mga gusto mag-sponsor, magana ba? So parang, huwag na. Tamad. Makikipag-back and forth ka pa dyan. Magre-restrict pa ng material yan. Papeles, mga ganong klase. Yung mga tropa-tropa na lang. Like kunwari, si Jason ng Brickwall gustong maging involved. So support. Di game, syempre, puta. Naman yun, partner naman yun eh. Pero yung ibang mga brands, hindi na talaga ako nag-send ng... Hindi nga ako gumawa ng sponsorship deck eh. Talagang usap-usap na lang. Nakakatamad na eh kasi papasko na eh. Oo nga eh, no? Malakas ka ba sa corporate pag Pasko? Depende sa'yo eh. Dati, pinapatulang ko lahat eh. Tapos yung talagang manego ka na meron ka lang parang hard limit. Ngayon parang malapit na sa birthday ko, ayoko. Mga ganun. No? Siguro goal ko mga 5. Which is maliit na actually. Oo nga eh. Kasi ang pinakamadami ko sa Pasko mga 20. Uy, pucha, halos araw-araw yan may mga iba twice a day. Ganun. Pero nung pandemic yun. Oo. Yung puro, hindi ka naaalis. Hindi ka naaalis. Okay rin na, no? Siguro mag-pandemic muna uli next year. Yun nga sabi ko dapat mag-lockdown every other year eh. Para para may recharge. Para sa mundo din. Di ba gumanda yung mundo? Yung environment gumanda. Nakita natin Sierra Madre galing Quezon City eh. May mga yung mga sea creatures bumalik sa mga rivers, mga ganun, 'di ba? So naalala ko yung kanal sa Italy ba 'yun? Parang nagka-isda ganun. Nagka-dolphin daw sa kung saan mang kanal yun or whatever. Basta galing sa M-Place may nakita ko mountain range eh. Hindi ko alam kung Sierra Madre ba 'yun, no? Parang sobrang Tsaka parang ngayon pag humihinga ka ulit, parang nangatakot ka eh. May fear na huminga ngayon eh. So tingin ko kailangan maaliwalas ng konti. So, shoutout tayo dyan sa mga Chinese. Kain-kain naman kayo dyan ng mga paniki uli. Kahit mga once a month lang. Joke lang yun. Baka ikain tayo. No? Pero kasi... lockdown na walang sakit. Pwede ba yun? Like mandatory for the world lockdown. Parang Earth Hour pero Earth Year. Parang ganun. Oo nga. O pandemic na mga kupal. Kung kupal ka, doon ka lang mahawa. Oo nga, tama. No? Dapat meron ka scarlet letter. Oo. Parang ganun. Kasi yung next year, syempre naplano na rin namin, napag-usapan na namin ni James at GB na yung mga plano nga, marami sa Middle East, ganyan. Pero ikaw mag-vacation ka sa Canada. Sa November. So, may aim ka doon na mag-establish na. Kasi lang kami, sabit lang kami sa Hindi, ang next year talaga, ang goals in mind, bukod sa, syempre, alangan naman din natin balikan yung in-establish natin na countries this year, which is Singapore at Australia.
Yung Australia, gusto mas malaki. So, baka mag 4 city or 5 cities tayo sa Australia. Tapos, Singapore, definitely game pa rin. Ang tawag doon, ang mga tinitignan, syempre baka more than on the Southeast Asian scene, baka yung Hong Kong, Patulan, Hong Kong. Thailand, mga ganun. Tapos, ito yung mga goals, no? So, one, yung Middle East. So, nang sinasabi dyan yung Dubai, Qatar, mga ganun. Di ko alam, saan ba ang Dubai? Ano ba ang Dubai? Saudi Arabia ba ang Dubai? Katabi niya yung Dubai City eh. Hindi ko alam. City siya, hindi siya bansa. Basta UAE yun, di ba? UAE. Dubai, yun yata yung mga mas progressive. Tapos meron mga Qatar. Saudi Arabia. Yun yung pagbabae ka dapat balot ka, di ba? Parang ganun. Pero sa Dubai, parang mas progressive na. I think ano kayang Dubai bawal na maganda. jokes doon mag-Dubai tayo? May bawal kaya? Yun din yung magandang i-explore kasi yun yung natutunan natin nung pumunta tayo. Magkaiba yung proseso ng Australia at saka Singapore. Eh. Yun yung I think kailangan din nating step up sa production end, no? Kasi kailangan din malaman kung ano yung mga klase na, hindi lang yun, mga requirements bukod dun sa culture. Yung requirements na kailangan. Kasi Singapore, kailangan natin magpasa ng alam mo, pinagawa ko ng outline ng jokes, brief description of each bit. Oo. Pinasa yun. May listahan ng jokes na binigay kami nun. Tapos parang mga 2 weeks i-screen nila yun, magba-back and forth kayo ng konti. Tapos, tsaka ang maganda nun, shout out sa Secret Pals, napakalupit na production partners. Na-handle nila yun very well. Parang na-approve tayo ahead of time. Parang, I think, dapat ang target was like, I think, 30 days. Parang gano'n. Sabi natin 30 days yung target. Parang 14 days lang na-approve na tayo. So, kudos din sa Singapore government. Thank you. Ang parang the permit and everything na required nila para mag-perform ka dun. Parang lumabas lang siya at like mga $30, $20, parang ganun. Lupit eh. No? Pati Australia, kasi congratulations sa'yo. No? Meron ka na, parang legit na yung production company mo. So tax, permits, lahat-lahat. Baka nakikinig yung BIR. Easy lang bago lang to. So, yung Australia naman, parang ang thing nila, kailangan may entertainment visa ka. So, iba siya sa Singapore. Parang ganun. So, sa kanila naman, ang dating is, okay, mag-apply ka ng visa for entertainment. Yun din, parang medyo weird na naman nagpasa tayong 4. Halos sabay naman. Tapos, ang una lang pinabalik for biometrics, ako tsaka si GB lang. Tapos yung kanyang dalawa lang, walang update at all. Tapos parang ano ba ito? Dalawa lang ba kami mag-show? Parang ganun. Tapos bilang eventually kayong dalawa bigla nilang na-approve out of nowhere. Hindi mo alam kung ano yung proseso, di ba? Pero after that, makuha mo na yun. Wala na silang pakialam kung anong content ng show mo or whatever. Ganun. So, yun yung kailangan natin kasi sa utak mo, may checklist ka dito sa Pilipinas kung ano yung mga kailangan mong gawin para mag-produce ng show. Ocular, yung puhunan na kailangan ba ng puhunan or pwede ba sila mag-co-prod, mga ganong klase, yung ticketing. Yung mga yun on top of iba pa na mga requirements ng iba-ibang bansa. Yun yung kailangan mong isipin. Oo nga no? Tapos mahirap din pagka-legal kasi ang isusulat mo na sa immigration para for work or something. Hindi ka na tourist lang ako. Parang hindi na tourist. Kasi dati, syempre pag restaurant show lang, gano'n, alangan namang ipe-permit mo pa yun. Pero pag gantong theater shows, yun yung additional kasi hinasel ka rin ba palabas ng Pilipinas ng immigration? Ikaw ba? Hinasel ka? Parang tinignan yung, inaway ko rin kasi siya, no? Nag-away kami. So parang ewan ko kung... Saan to? Singapore? Sa Melbourne? Pa-Australia. Pa-Australia. Okay. Parang work visa yung meron tayo, di ba? So parang yun, nagkasagutan kami. Kwento ko nila sa podcast yun eh. Talaga? Yung parang ano ba yun? Basta patingin, sabi niya patingin ng visa mo. So kinukuha ko sa phone ko. Tapos tingin sa camera, ganyan. Tingin sa camera, parang sabi ko, kinukuha ko po yung visa ko eh. So parang nagkasagutan kami. Tapos parang, work visa, tatanong ko lang sa superior ko. So may ganung pa, di ba? Additional kung legal ka na work visa kasi sabihin mo lang na tourist. So mahirap din mag-legal, di ba? Ang sa amin naalala ko, si GB kasi may experience siya sa Melbourne. So nung magkakasabay kami, parang ang dami naming
tawag doon, ang dami naming prep na ginawa na parang, dapat ganyan, labas mo yung papeles, bla 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 bla, print mo yung ganyan. Dapat ikaw yung lead, ako daw yung lead na ng team, parang gano'n. Tapos ako yung magpapakita, i-endorse ko daw sila, ganyan-ganyan. Tapos wala naman nangyari. Ano nangyari? Sobra over-prepared kami. Ang dami namin pinrint. Alam mo yun, mga ganun. Meron kasi matatapat ka sa, di ba yan nga yung issue? Alam ko, nakita ko sa TikTok si Gis Escudero nagsasabi nito yun na parang, kasi hindi naman trabaho ng immigration. Kasi in-approve ka na ng bansa. Tama, so tama. bakit i-re-approve ka ng palabas ng bansa na? Tama. Ito yung visa ko. Tinatamaan lang sila ng mood niya. Naka-encounter na ako ng isa rin eh. Parang, di ko alam kung saan ako pupunta. Nakalimutan, Thailand yata or something. Na, nung mag-shoot yata kami ng Big Bird. Marami kasama ko lahat yung production and everything. Halos sabay kami lahat lumabas. Parang sila lahat smooth sailing. Ako parang ang daming tinanong. Tapos eventually, So parang ano ba yun? Parang ba't iba-iba yung experience? Work visa ba yung dala mo nun o hindi? Hindi ko matandaan eh. Parang ganun. Meron kaming something to permit to ganyan or whatever. Pero palabas ng Pinas yun eh. Yun nga eh. So anong pakialam nila ron, di ba? Yun parang yung may permit ako magtrabaho sa ibang bansa. Talaga? Pwede bang patunayan na legit yung pagkuha mo ng visa? Parang galing na nga to sa Australia. Parang ano? Sabi nga ng website, ito lang yung kailangan kong dalhin eh. Bakit may mga ganun? Yun yung nakakainis na malaking question mark. Kumbaga parang never ka nagkaroon ng time na kunwari, nung palabas ka tayo ng punari, pag nag-travel ka from Singapore to Philippines, mas may perk ka pang agahan mo sa airport kasi iba yung check-in mo, sa Jewel ka mag-check-in. Alam mo yun, di ba, mas maganda. Pwede ka mag-explore, kumain, ganyan. Kumbaga parang very pleasant yung experience mo sa Singapore within the upon departure. Pero pag sa Pilipinas, pag palabas ka, parang parati kami question mark na, agahan mo daw kasi maraming tao ngayon, tapos sobrang haba daw ng pila sa check-in. Or tipong nakaasa ka sa online check-in, bigla na lang, hindi pala pwede mag-online check-in. Parang ganun. So parang ang daming mga ganong shit na tas yun pa yung immigration pa. Oo nga eh. Diba? So, ano ba ibig sabihin offload? Parang nababasa ko, in-offload ako sa airplano. So parang, talaga? Ang sabihin nun, hindi ka sinama? Ganun? O parang hindi ka ata in-approve na umalis ng bansa or something. Wow. Hindi ko alam eh. Hindi pa nangyayari sa akin yun. Nakita ko sa comment section ni Kabulastugan eh. Kasi, excuse me. Kasi parang nagreklamo rin si Kabulastugan. Nag-post siya ng immigration. Speaking of, sinisinok na ako dahil ang ating food sponsor ngayon ay si Baba Ganoush. Baba Ganoush. Poblasyon. Wow. Gutom na ako. Ang sarap ng pagkain dyan. Nakakain na ba kami? Mamaya. Pero mention na rin natin. Meron siya dyan kebab. Nakita ko nga meron silang salmon pasta cream. So kung pescatarian kayo, gusto nyo na healthy. Pero syempre kinuha ko yung kebab, di ba? Kasi parang Baba Ganoush place yan eh. So shoutout sa Baba Ganoush sa pagpapakain sa amin. Mamaya. Ba't nag-post si Kabulastugan nung... dumalaw ata siya dito. Or lumabas siya ng bansa. Or something. Oo. Lumabas siya ng Pilipinas. Hindi ko alam eh. Kasi diba siya? Anonymous siya eh. Kaya pwede siya magreklamo. Basta parang... Anong XP niya? Hinarang siya? Basta parang hinasel siya either palabas or papasok. Hindi ko na maalala. Kasi papasok pwede ka rin hassle eh, no? Or ewan. Dumalaw ba siya sa... Parang ewan ko ba? Basta may dinalaw siya abroad. Tapos umuwi siya or may dadalawin siya abroad. Pwede ka ma-hassle both ways eh. Okay. Oo nga. Totoo. Yun yung beauty ng natin, immigration system natin. Medyo, siya, very, very hard to imagine na magkakaroon ka ng smooth sailing experience pag nasa airport ka. Oo nga eh. Yun nga. Pag may work visa tayo, alam mo yun, nakakaba rin na, imagine, nag-promote ka tapos mapagtripang kang hindi ka papalabasin. Luckily, hindi pa naman nangyari sa akin. Tsaka hindi naman siguro ganun ka-common. Yun yung parang pag-producer ka, yun yung cold sweats problem mo eh. Parang, paano kung hindi kami padala? So, di wala na, tapos na yung show. Alam mo yan, di ba? So, I guess yun din yung problema kapag nagpo-produce ka. Medyo, tawag doon, medyo toka mo rin kung anong mangyayari pag wala. Kunwari, pag talent ka lang, nagkasakit ako, tapos naging ko na problema yan. Intindihin nyo na lang na nagkasakit ako. Diba? Ikaw parang, at sa producer parang, oh shit, nagkasakit yung headliner ko. Anong gagawin ko? Diba? Parang ganun. So, yun yung mga things na parang worry mo. Oo. O Kaya maganda rin, napulido ka. Hindi ka pwedeng sumniki, diba? Na parang,
pwede ka namang mag-tourist visa lang, tapos mag-show ka. Parang hindi. Wag ganun. Dapat lalo na pag maayos. theaters Tapos pa-partner ka with, yun nga, meron akong contact from Singapore Tourism Board. Yun, pwede natin silang i-holla next year. Tapos, yun ang Spotify, sobrang diba? supportive. Tapos, kunyari mag-Dubai, yun pa yung concern mo. Parang ano ba, ibang kultura yun yun din, Diba? Muslim country sila, tapos hindi sila mga chic. Diba? Hindi tayo familiar dun Ang experience ko din is iba-ibang klaseng producer per makita mo, iba-ibang style Like si Singapore sobrang pulido, yung producer natin Secret Pals. Sila Marco tsaka si Mike sa sa Australia, very sila tawag doon, kumbaga parang sanay na sila sa ins and outs of it all. Parang kumbaga may experience na sila sa sa pag-produce. Kumbaga parang marami rin silang ways na to kind of do it. Parang ganong klase. So, makita mo rin from Sydney to Melbourne, sobrang iba rin nung... Kasi halatang gamay nila yung Sydney. Sa Melbourne, parang nagsisimula pa lang sila to kind of do it. Parang ganon. So, ang hirap din. Gusto natin explore maraming cities, di ba? So, talagang key din na yung partner mo sa bansa na yun, game to do it. Tsaka marami ring mga tao na iba-iba yung style. Like, may nakausap ako from Hong Kong na ang style niya is, babayaran na lang kita ng fee, kami na bahala. Parang ganun. Hindi siya yung tipong sa Singapore na ginawa natin na, sige, co-prod to, exploratory, let's be honest kung ano expenses nyo, declare natin lahat ng expenses, tapos kung ano yung profit, paghatian natin. Ganun lang yung nangyayari. Same din with Australia, di ba? Parang ganun. Ito yung expenses, ito yung ginagastos, paghatian natin yung ano yung mangyayari. Pero may mga, I guess, beneficial din sa atin as talent. Pag nagbigay lang tayo ng fee na maganda, yun nga lang, pag dumating tayo doon, tas 2,000 yung nabenta natin tickets. Yun din yung para sa utak mo na sayang, sana nag-GoPro daw. Parang ganun. So, I think yung structuring din ng deal is very hard to kind of pull off. Parang ganun. Paano ba nakilala sina Secret Pals at sina Marco? Kasi parang pag tinatanong ako ng mga tao, parang pinapasa ko ng lahat. Parang si Red lahat gumawa niyan. Si Secret Pals, kilala natin siya through sila Deed, sila Senya, mga kaibigan nating musicians at DJs. So, I think they met Secret Pals through an event sa Singapore. Tapos, dalawa silang Filipino na Singapore born and raised. Pero tatagalog sila. So, itong dalawan to, magjowa sila. Hindi ko lang kung mag-asawa, magjowa lang. Pero, nagdadala sila ng mga DJs, nagkaano sila ng mga maliliit na pocket events sa Singapore. So, nag-ask around ako, kila Deej, kila Senya. Sabi ko, sino bang kilala nyo dyan sa Singapore na game to produce a show with us? Sabihin ko, we can make it as simple as kung anong kitaan natin, paghatian lang natin because we want to, explore our potential sa Singapore. So yun, hindi sila nakilala. Parang pinakilala nila in everything. Sobrang kinis actually. Si Marco naman, nag-reach out siya. Nag-reach out siya through IG ata or FB. Organic talaga, no? Na parang nag-focus tayo sa eksena dito. Yes. Tapos, alam mo yun? Mag-branch out. Pero, nakakatawa. Si Marco, nag-reach out na siya bago pa tayo mag-mega best na una. Talaga? Bago pa ng Netflix to. Bago pa ng Netflix? So sobrang tagal na niya nag-reach out. Tapos parang we kept in touch lang every now and then mag-gasita siya. Or pag nandito siya sa in town, kunwari po tayo sa Pilipinas, magtatanong siya kung pwede ba tayo mag-meeting, sinasama niya, ganyan. So nagbi-meeting kami mga siguro twice, thrice na. Ito kasi yung problema, ang dami nag-i-inquire. Ito lang, kung may inquiry ng producer, hindi ka mauubusan Totoo. Ang dami talaga Usually, nag-fish sila kung paano. Tapos when you begin talking about, pag tinanong nila, magkano ba? Tapos pag di mo sila sinagot ng straight up numbers, wala silang interest Kumbaga, walang willing mag-co-prod minsan. Parang gusto lang nila malaman kung magkano, what it takes, tapos na. I guess, yun din yung iniisip kong parang way din natin
gawin na, no? Parang, okay, kung gusto mo mag-California, magkano? Parang ganun. Sila na mag-arrange ng lahat. Okay din. O ngayon may baseline na tayo from kasi kapag simulan mo ng ganun, tapos hindi tayo nakabenta, parang hindi na maulit, di ba? Yes. Pero at least, sumugal tayo Australia, sumugal tayo Singapore, sa Cebu, Baguio. So, alam na natin yung draw natin sa lugar na yun din. Tapos, alam mo na yung expenses. No, yun. Yung mga i-expect mo and everything. Para sa akin, pag nung na-experience ko yung co-prod, parang mas okay nga minsan straight up. Pabayaan mo na sila. Ang impose mo na lang yung riders mo. Parang, pagdating mo doon, dapat wired yung microphone. Alam mo yun, dapat at least SM58 or higher or dapat may backup mic. Alam mo yun, maayos yung music, maayos yung lights, nakaupo yung mga tao, ayaw mo ng distractions, mga ganong klase. I think dapat marunong ka rin mag-adjust sa production ng ibang tao eh. Kasi pag dinadala natin yung nakasanayan natin sa ibang bansa, I don't think a lot of prod people is gonna cater to that. So parang ngayon, as we scale up, kailangan natin mag-figure out ng parang sweet spot. Or at least word it properly. Kasi mamaya-maya magbaro tayo ng rate. Tapos syempre gusto natin increase in next year. Parang minsan may mga tao kasi talaga na adamant sila kung una mong binigay na rate. O dati ganyan ka lang. Alam mo yun. Kaya ako minsan kapag nagsasabi ako na yun din, ano? Natawaran ka, sinasabi ko, sige, first time natin bigyan ng introductory rate. Parang yun yung introductory rate natin. Parang ganun. So, ang iniisip ko, without, pinaplano ko ngayon, if we meet a producer, US or na willing, kung saan man or sa Canada, ang gusto ko usapan, baka pwede tayo mag-flat rate, pero included na lahat pero sila rin may sagot ng flight, accommodation. Tapos pati yung accommodation natin may requirement. Hindi tayo pwedeng ilagay lang sa kunwari, sa motel. Di ba? Parang hindi ka pwedeng ilagay doon. Di ba? Tsaka malinaw na, kunyari, one bedroom per each, comedian. Yes. One separate. One separate bedroom for comedian. Or one, tawag doon, may mga ibang tao kasi nalutunan ko rito with booking wrestlers na from abroad. Meron silang riders na specific na ito yung sinasabi na, kunwari, okay, dapat at least 4-star hotel. Mga ganun. Tapos yung upuan mo, premium economy or higher. Hotel naman yan kasi ibasa natin yung ganun. Parang, hotel naman yan. Di ba? Nakalagay, hotel, bilang po tayo na. Yung pintuan, hindi na lalak. Di ba? Puro ipis, di ba? Mga ganong klase. So, nakikita ko yung mga riders na dati. Kasi, as much as possible. So natuto ka rin sa wrestling talaga, no? Parang nag-complement yung production, mo. Ang laki kasi ng production ng wrestling eh. Hindi siya parang stand-up lang na literally pag nabok mo yung bar, okay na. Pwede mo gamitin yung sound system nila, kung may stage sila, tapos na eh. Wala ka nang gagawin eh. Sa wrestling, dami. Like, ilaw, ilan yung dami ng ilaw. Kailangan alam mo kung ano yung mga par lights, alam mo yung mga ganyan. Ambulansya pa kayo, di ba? Siyempre. Ambulansya, stage, yung upuan, magkano yung upuan, anong klaseng upuan, di ba? Yung mga truck. Ngayon nga pare, meron pa akong ginagawa. Nagbabayad pa ako ng parking lot eh. Lot? As in isang buong... As in kasi walang parking, hindi bukas yung parking lot na open parking malapit sa venue tuwing Sunday. So kinausap ko yung tao na magkano pag... So nirentahan ko sila ng... Nagbayad ako ng mga 7,000 para lang magbukas sila para sa mga pupunta. Mga ganong klaseng shit. So, pagdating mo sa stand-up, same concept din naman, pero different kind of, way of thinking lang. Tapos yung mga, iisipin mo rin yung mga perspective ng talent, perspective ng producer. Diba? Kasi kung hindi mo iniisip din yung producer, kung kunwari, sinabi mo lang, sige, gusto ko business class, dapat meron akong 3 Dom Perignon sa ko. Diba? Dapat scale mo rin sa nakakaya mo. Kasi diba, pag yung draw mo rin eh, no? Yung draw mo din. Ito pa lang talaga tayo. So, ganyan. Yun yung akin. Kasi yun din yung, ang ayoko naman is yung pumayag nga sila sa Tagana rate. Masaya ka. Meron kang sabihin natin, sige, pumayag sila. 500,000 yung bayad mo per show. Hindi naman nila mababawi. Hindi ka nauulit nun. Yun na yung huli mong show. Tsaka baka masira ka pa sa ibang producer. Yun din. Tawagin kang diva or Kaya delicate siya, no? Lalo ng... balance talaga dapat.
Lalo na kumbaga pasimula pa lang tayo sa... Kasi yung Metro Manila nga, medyo gamay na natin eh. No? Yeah. Pero kunyari, kahit provincial lang, hindi mo pagamay eh. Tapos abroad. Parang yung ginawa kong episode, yung Absolute Mega Gutom. Parang bubalik yung times na, yung talaga tayo, hustler talaga. Di ba sa Baguio, live pa tayo. Di ba? Talagang live selling. Tapos yung mga kaibigan mo sa abroad. Natay pa si James. Sa Cebu pala yun. Sa Cebu. Oo, so kailangan talaga ganun eh, no? Pero saya kasi talaga mag-tour eh, no? Kasama pa yung mga partner natin. Para siyang barkada trip show and date in one eh, no? Kailangan mo. Parang naging ang tema at least parang feeling ko, lalo na kung sa Philippines or familiar na lugar, maganda talaga yung parang bakasyon talaga siya. Para di mo maiisip na, okay, ang lit lang ng kinita ko. Hindi masyadong Pero, di ba, lahat naman okay. Yung tawag dun, yung Baguio, Cebu, kasi mga iba pang mga, yun, marami akong gustong targetin din sa Philippines, di ba? Like Iloilo, gusto ko mag-Davao, mga ganong klase. So, parang yun yung mga iniisip mo rin na ano ba to? Ikaw ba magpuproduce or kukuha ka pa? Like yung Baguio, tayo lang gumawa nun eh. Oo. Sobrang doon ako na wildan eh kasi parang di man lang kami nakapag-ocular. Alam mo yun? Kasi pagdating mo doon, ito na yun. Okay, wala tayong choice. Ganito pala to. Okay. Di ba? So, ganito pala yung lakad. Wala ka ng choice. So, parang nandun din yung mentality na dapat di ka rin magdiba-diba eh. Alam mo yun? Parang kailangan okay, hindi masyadong ideal yung setup. Kahit yung Singapore, di ba? Like parang, di ko in-expect theater siya. Sa utak ko, theater, walang problema. Tapos pagdating dun parang, putang, ganito pala to. Movie theater. Pataas pala. Alam mo yun, di ba? So, may mga times talaga na, tsaka yung yung puti yung holding area mo. Isa pang theater na maliit, tas ang layo pa rin sa venue, di ba? Tas nakaabang ka dun sa may CR. So pag yung mga audience nag-CR, nakita nila yung sunod na comedian na kinakabahan, nandun lang, nakatayo. Ang weird eh, di ba? Mga ganong klaseng situation. Doon ako parang natuwa eh. Kasi parang bumalik na tayo sa, lalo na ako kasi, nung nag-show na ako after pandemic, lahat ng sitwasyon ko ideal eh. Wala akong puro theater. Diba? Gaganda ng mga theater, teatrino, PMCS, di ba? Tapos, sobrang ayoko na mag-bar. Bahala na, ayoko na mag-bar, ganyan. Kompleto yung holding area mo, ganyan. Tapos pinampagiting doon ka pa sa Singapore, parang, uy, puta, kakaiba dito ah. Ma-humble ka pa, nakalimutan mo na. Kailangan mo i-specify yung microphone mo, mga ganong klase. Tsaka sa Melbourne din, no, yung holding area natin na para mag-CR ka, makikita ka ng lahat. Kasi walang CR eh. Wala sa sariling CR. Lalabas ka habang may nagsiset, lalabas ka, tapos makikita ka ng mga tao. Makikita ng mga tao. Ba't yung wina-walkoutan niya set na? Parang gano'n din dating eh. Parang gano'n, di ba? Yung CR mo same lang sa tao kasi nag-CR yung tao. Parang doon ko naisip na okay ng ganito kaysa 9 to 5. Yes, diba? Yun na pa rin naman. No? Hindi naman siya sobrang hassle, guys. Sabi ko lang, baka may inisip mo sobrang hassle niya. Hindi naman. Pero yan yung pinili natin, kumbaga. So parang, tapos parang goal siya. Kaya nga salamat sa'yo na nagkaroon ng tour eh. Kasi wala talaga ako ibang income this year eh. Talaga ba? Grabe parang, naman. May mga sumusunod na hosting, pero di ba tinanggihan ko na yung mga serye. And then may mga brand. May utang pa nga ako sa inyo eh. Kakakuha ko lang nung sales natin ng Manila eh. Yung Manila show natin. Oo nga no, meron pa yun. Diba? Tapos magkakaroon pa tayo ng sa 23 pa. Di ba? Masaya. Red Kabuhayan Uliero. Pero kaya nag-host ako ulit recently. Tapos parang masaya naman, pero iba yung na-spoil ka ng gusto stand-up, di ba? Walang wala yung sasabihan ka na more energy. Yung mga ganun. Parang wala na akong boses ng more energy. Or parang yung stand-up, 1 hour max na yun, no? Pero pag nag-host ka, may mga 3 hours. Nandun pa rin siya na totoong stand-up, siya eh, totoong stand-up show siya eh. So, parang, ang akin, kung kumita ka ng pera, kumbaga parang may level of pera na parang sabi ko, sulit to kasi ginawa pa rin yung stand-up eh. Alam mo yun? Kesa, gusto mong kumita ng same amount of money, tas corporate gig. Oo, iba eh. Ang daming bawal. Tapos hindi familiar yung mga tao sa ginagawa mo. Medyo tunog spoiled. Pero yun talaga yung dream eh. Diba? Hindi ko man lang ini-intro ng maayos. Alam mo yun? Oo nga eh. As mga tipo, now,
it's time to laugh. Mga ganun na. Ngayon naman mga kaibigan, it's time for laughter. And but na lang, introduce namin itong mga next performers natin from Comedy Manila. Alam mo, sabihin yung pangalan mo sa gitna ng spill. Ano na naman ang next performer natin si Victor Anastasio, sa former host of O Shopping. And again, so now, let's welcome and get ready to laugh. Sa sobrang bad trip. Yung spill, tapos gagawin mo yung shit mo. Tapos sobrang tumaas expectation nila. Tapos hindi ka nag-hit kasi yung kalahati ng nanonood nasa bar, 'di ba? Or nag-uusap sila sa gitna ng set mo. Tapos bobomba ka ng solid. Tapos kokolekta ka ng mga sabihin nating napakasayang pera. Never mo makuha sa bar gig. Pero yung pinakamalupit na nangyayari ngayon, kinikita mo na yung more pa nga than a single corporate gig. Dati 'di ba ang mentality natin, bar gig, theater gig, masaya. Ang totoong pera nasa corp gig. Ngayon baliktad na. Yun din kasi yung mentality nung una nating grupo 'di ba? Sa cartel. Parang bar showcase, 'di ba? Showcase and then pag gusto mo kumita, magpa-corporate ka. Pero ngayon ang mentality natin, umabot pa nga sa point dati na sinasabi nila team tsaka sila Pat, 'di ba? Sinasabi nila na don't quit your day job. You won't quit your day job, one. Pangalawa, gusto nilang gawing libre yung bar shows. Libre na lang, guys, para maraming pumunta. Oo. Ganon. Tapos tayo parang doon nagkaroon ng unifying force. Kaya nagkaroon ng Comedy Manila feeling ko Nakita ko sila GB, may ginagawa sila. May gusto rin tayo gawin. Alam mo yun? So parang, I think malaking bagay din yung mentality ni GB doon na parang dapat bigyan natin ng value yung ginagawa natin. Hindi naman porket wala talaga tayo. Hindi naman porket okay, di tayo kita ng 10,000. Pero porket di na malaki yung kita, libre na lang. Di ba? Parang ang pangit ng mentality. Imbes na i-market mo para magbumili sila, ang gusto nilang gawin is libre na lang para maraming pumunta. Di ba? Ang dali-dali mag-market dati. Social media, mas madali pa nga dati. Oo nga Di ba? Sobrang Kaya ngayon, parang isa siyang malaking statement para sa akin. Hindi naman sa inaano ko yung, baka naman nung time na yun, hindi nila naisip na yung na ganito lalaki yung vision, no? Ng Comedy Manila. Pero kasi, ito ba, mamaya magkaroon ng controversy sa... parang naririnig ko sila, Patrick, or hindi narinig, parang may nagbabato sa akin minsan sa mga iba-ibang groups na parang sinasabi nila hindi daw ina-acknowledge yung Comedy Cartel na nagsimula ng eksena, bla 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 bla. Ako parati ko sinasabi sa podcast ko na sila naman talaga yung nag-start. Doon ako nag-start. Pero malaking stretch na sinabi mo ikaw yung nagdala ng stand-up comedy sa Pilipinas. Kasi while hindi siya binrand as stand-up comedy, I would say yung Pork Chop nag-stand-up comedy. Si Mitch Valdez nag-stand-up comedy. Di ba, mga ganong klase. But at the same time, bitter sila dahil hindi sila recognize. Pero hindi naman nila sinetap tayo for success. Gusto nga nilang gawing libre yung shows. Alam mo yan? Parang yung vision nila very kumita tayo sa corporate gig. Whereas yung vision ni GB was like pagandahin natin yung eksena. Which I think sobrang malaking kailan lalabas to? Hindi ko alam. Magulit ang episodes ko Si Jasper nagde-decide. Parang kung kailanman, kasi as of now, nirecord natin to, parang we're 200 tickets away from selling out Samsung Performing Arts Theater. Tapos, ang malupit doon, in 24 hours, nagbenta tayo ng 1,000 tickets. Para tayong K-pop na Putsang ina kung dumating tayo doon, yun talaga, sampal na sa mukha ng mga doubters. Pare. Ibang klase, men. Pero may ganong point in time na pagka-release ng poster, may mga nagreklamo na down yung sitemap di naglo-load. So, kailangan anuhin yun ng social media manager natin. Diba? The fact nga na meron tayong staff na nagigets yung vision natin. Hindi sila staff na for hire na, okay, ganito gawin mo na lang to. Na naigets nila yung vision, nanggaling sila from fandom to working for us or working with us. So, parang gets nila kagad kung ano yung dynamic, ano yung willing sila to learn. Parang ang laking improvement na sa industriya. Yung madali lang sabihin yun madali lang i-explain sa mga tao na in X days, less than a week, sold out tayo, which I think we will be.
maintindihan ng mga tao yun kaagad eh. Pero yung tipong, I think ang pinakamalaking improvement na industriya natin is how much people understand what we do. Oo. Yun yung malaking bagay, I think. Yung parang, may pinuntahan nga ako corp gig na gagawin ko dapat content pero tinamad ako. Dinilit ko na lang. Sayang nga eh. Taskas yung pangalan. Kasi wala pa ako, wala pa akong AI caption. So, caption ng kumano-mano. Tapos, paano mo yun? Okay. Pero, Taskas yung pangalan. Shoutout sa kanila. Sa yan sa Aurora Boulevard. Ano to, co-working space? Co-working space. Okay. Tapos ang trip nila ay parang gumawa sila ng stand-up comedy party talaga. So pagpasok mo, umiinom sila. Tapos may nagsa-stand-up as in parang open mic natin. Sobrang astig na. Oo, as in may notes sila. Ang galing. Hindi siya yung stand-up na kilala ng Pinoy na na-okray. Drag, na-okray. Meron ding ganun, I guess. Pero meron ako naabutan na 3 o 2 na ganun. As in yung ginagawa, sobrang tuwan-tuwa ako. Yeah. So nung sumalang ako, siyempre pag corporate, 50-50 na parang gumana ako sa gantong gig pero dito hindi. Pero pagdating ko doon, talagang maganda yung tawa. So parang yun na masaya na. Winarm up nila no? Oo. Tsaka kaya thank you sa organizer. Tsaka yun nga yung proof na lumalaki na yung eksena na sinasabi mo na nagigets na ng mga tao yung hindi mo na kailangan para po kami si Joe. Hindi pa siya absolutely perfect, no? Pero ang layo talaga. From yun nga, sabi ko yung nalala mo meron tayong malaking mahabang spiel before magsimula yung show. Ngayon parang may mga tao, ngayon tinatanong parati ng mga openers sa akin, mag-house rules ka ba, Red? Sabi ko, bakit? Kasi parang kakabalik ko lang ng bar show, di ba? Kasi bar show nga naman siya. So kailangan mo sabihin na, okay, get your orders in, huwag kayo mag-cellphone, huwag kayo mag-ingay, ganyang klase. Kasi pag theater, automatic na yun eh. Nakasetup na yung lugar for you eh. So, parang sa utak ko, ano ba yung house rules? Tapos narinig, yung usual house rules, parang pinagawa ko kay Chanson or kay Leland. Sabi ko, ito na yung house rules nyo. Dati, ang house rules natin, guys, magko-comedy kami. Don't worry, hindi po kami mang-okray. So you can fill up the front row. Ganyang klase. Dude, ngayon, sa recent theater show natin, ang pinakaunang naubos, lalo na kapag hindi free seating, ang pinakaunang naubos, yung pinakaharap na row. So alam na nila na either alam na nila tayo ng okray. Pangalawa, mas trip nila yung kina-crowdwork sila. Parang kung comedy fan ka, alam mo. Oo, gusto ko na ma-crowdwork. Alam kong okay, ito yung recent gig ko sa City Flats. Parang may isang guy, pinagtripan ko talaga siya na solid. Tapos after sabi niya, swerte ko naman, natawag pa ako, parang ganun. So may mga ganun pang type of fans na gusto nila sa harapan sila. Meron naman iba, nakausap ko like si Tiago, wrestler ko. Parati siya nanonood siya ng gig mo rin sa... Oy, salamat Tiago. Tiago the Great. Pinimpento lang eh. Tiago the Great. Saan yun? Sa Ateneo. Arete. Sa Arete. Sa harapan siya. Laking mama ng lapad. So, tas nanood din siya ng show ko. Nasa harapan na naman siya. Sabi ko, bakit parati ka nasa harapan ng laki mo? Nakikita ka agad. Sabi niya, hindi kasi sulit pag malayo eh. Parang hindi mo kita yung mukha. Gusto mo kitang-kita mo daw talaga eh. Para So yung mga ganyang mentality, hindi siya nag-i-exist dati. Naalala ko talaga. Sa likod sila lahat nun. Tapos parang, dito kayo sa harap. Sige na, dito kayo sa harap. First 3 rows parating walang uupo, di ba? Oo nga, no? So ang laki na ng development nung eksena. And to put it up na pagdating mo sa ibang bansa, ganoon din sila mag-behave. Na alam na nila kung anong klase, alam na nila yung comedy nyo, pinanood nila yung mga shit natin, nakikinig sila sa podcast natin. Sobrang laking development talaga. Actually, yung global, honestly, ako sa utak ko, yung vision ko for local, para sa akin, far-fetched na eh. Yung mga nangyayari ngayon, parang ang layo. Pero yung global na tipo makakapag-tour ka, parang wow. Parang sobrang ibang klase yan. Ibang klase yan. Tapos may mga sponsor ka pa and everything. Totoo. Tapos alagaan ka sa PAL, pare. Grabe. May mabuhay lounge access tayo. Diba? Kayo. Ganun ba? Kayo lang. Hindi lahat eh. Hindi lahat. Yung damihan yung yung comfort class sponsorship. Si James parang tinaratong romantic baboy na may time limit yung mabuhay lounge. Grabe. Daming kinuha eh.
Oo. Tapos alam mo yun, yung simple lang na backstage, ang daming Team Tam, tapos Bundaberg. Yun, parang, shit, talagang tsaka nanginginig sila sa inyo. Ka. Oo, di ba? Kasi di ba, nakakahiya. Anong hospitality riders yun ang gusto niyo sa backstage? Nakakahiya magsabi. Wala tayong sinabi. Ewan ko. Sabi ko tubig. Tubig lang, di ba? Tubig lang. Ako parati ko sinabi, anong hospitality riders mo? Sabi ko, kung magpapakain tayo, sana hindi bitin. Tapos honestly, ang one thing in abundance lang gusto ko is malamig na tubig. Yun lang. So, pagdating nga doon, may mga Bundaberg, may Tim Tam, may mga sandwich, di ba? Saya, grabe. Balikan ko lang yung sinabi mo ng Comedy Cartel. Meron naman akong whole episode tungkol dyan. Wow. So, relieved na ako sa guilt nun. Tapos sa isa pa, parang, kasi narinig na nga natin na parang hanggang ngayon na may ganun. Hindi ko na alam kung hanggang ngayon specifically, pero like pretty times. Pretty recent. Yeah. Yung ko lang dyan, kung sila nga talaga yung gumawa sa atin, bakit wala pang susunod na batch yun na? Yun nga, totoo. Tayo rin yung nagsipag Yeah, parang, mismo. Tapos, alam mo yun, yung may feeling naman tayo dati na ito yung gusto natin mangyari kung ano yung ginagawa natin sa Comedy Manila, pero ang bagal. So, ganun yung nangyari lang, na parang nag-break up lang kayo na banda. Hindi naman, alam mo yun, every performance ba ni Justin Timberlake, sabihin niya, oh, what's up? Nga pala sa InSync. Di ba? Hindi naman ganun Hindi naman ganun. Di ba? Yeah. At the same time, mas matagal na sila without us So ako, kung kayo talaga yung gumawa sa amin, bakit hindi ka pa nakapag-produce ng kahit isa? Wala Kahit isa. Yung best guy nila, parang hindi na ata tumuloy. Diba? Hindi na ever na nag-stand up. Tapos may mga guys sila na parang naki-open mic na rin sa atin. Na wala namang kaso sa amin. Kung Comedy Cartel kayo talaga, o gusto mo lagay yung logo mo sa dibdib mo habang nag-show ka. Diba? Pero ang akin, huwag mo na i-claim yung success namin. Kasi kaya nga kami umalis sa inyo. Kasi, tawag doon, hindi namin gusto yung sistema ng pamamalakad nyo. Diba? May mga kontrata pa sila dati na dapat pag nakagawa ka ng joke, sa kanila daw yung joke na yun. Parang ganun kasi parang nag-invest sila sa inyo. Parang ganun klaseng sobrang bullshit. So, oo nga Maganda rin yung culture talaga tsaka yung mindset ngayon Yung mindset, I think, malaking bagay. Pag-usapan namin ni na James at GB na importante nga rin, yung next gen ng sex bomb. Totoo yun. Comedians. Kasi parang, gaya na sanabi mo, tayo, natin dati na, alam mo yun, nagdadala tayo na stage, yung parang nandun talaga yung, nandun talaga yung gutom mentality na hindi siya parang okay lang ako. Wala tayong pakialam. Parang hindi nga siya parang never siya naging burden na na never ko inisip na trabaho siya na mag-doorman, mag-bot ng stage. Parang pa nga siya, you take pride in it. Parang angas nga na naglalakad ka galing parking lot, may dala kang 2 paleta. Walang stage yung venue. Alam mo yun? Parang kasi alam mong mag-kill ka, yun naman yung bottom line. Ginagawa mo to lahat para mag-kill ka. Kasi parang okay, makikita ko ng mga kaibigan ko sa school na nagbubuhat tapos naglalagay ng tarpaulin, tapos mukha ka dong, hindi naman sa minamaliit, pero parang mukha kang comedy busker, gano'n. Pero alam ko na pag nag-show na ako, putya kill. So parang, di ba? Kumbaga, kunwari, bababa yung tingin nila sa'yo dahil ikaw nagbubuha, ano ba to? Ang small time naman ito. Pero pag nag-kill ka, parang tabla rin na parang, okay, tapos hindi lang yun, pati sa pamilya mo. Lalo na ako, di ba, pamilya ko, parati nanonood ng show. Dati patayo sa pintas after pag nanonood sila ng Spice Fingers, 5 sila. Bayad sila ng ticket, tig 300, tig 250. So, putya, magkano kagad yun? 1,500. Tapos magpa-parking sila, mag-dinner sila, sabihin natin kinastos nila 5,000. Tapos kikitain ka sa gig na yun, 1,000. Tapos sabihin sa akin, wala pa yung kinita mo dun sa ginastos namin. Parang ganyan, di ba? Tapos parati yung joke sa mga family reunion, sa mga ganun, di ba? Nagko-comedy yan, pero ganyan, pero ganun. So parang may embarrassment ka rin nakukuha na parang, sige, fine. Take it na lang, alam mo yan. Gets ko naman, jokes naman siya. And totoo naman siya, hindi naman siya mali, no? Pero, dinaanan mo yun na hindi mo siya iniisip na balang araw, lalaki ako. Wala akong ganong mentality at all. Para sa akin, wala Yun yung masaya gawin. And kasama siya rin sa package na tinry mong gawin. Anong yun? Pinag-aaral ka sa Lasal. Pinag-aaral ka sa Ateneo. Tapos nagbubuhat ka ng sarili mong ganyan. Ganon.
wala eh. Para sa akin, masaya nga eh. Kaysa ginagawa mo yung di mo gustong trabaho, di ba? Oo nga eh, no? Parang habang tumatanda ka, mas nagigets mo yun kasi siguro, ayun ko kung totoo. Di ba, nung time ba na yun, na-feel mo na parang, pare, hindi, grinding it out, di ba? Ang Pasko talaga nun, parang tanggap na natin na walang pera sa stand. Kaya ang dami nating, okay, magiging na lang ako, commercial star, magiging ako movie star, magiging na lang akong head writer, magiging akong film director. Which is, ginawa niyo lahat talaga. Nagsulat kayo, di ba? Tapos nakakatawa kasi may mga racket tayo lahat. Yung naalala ko na parang, ito yung time na feel kong full-time tayo. Nag-resign tayo na hindi naman tayo dahil, successful na ako sa comedy, nag-resign tayo eh. Hindi ganun eh. Nag-resign tayo dahil may gusto tayong gawin and the focus it takes, you cannot coexist with it with a full-time job at the time. So, naalala ko minsan nagdating tayo sa open mic, may makeup tayo lahat. Ako, ikaw, si James. Tapos kami parang, naka-makeup ka ba? Sabi ko, full-time na talaga. May mga TV show na tayo. May mga racket na yun. Mga ganun, diba? Tapos, alam mo yun, hindi naman siya sobrang ikakayaman mo na pero, not bad na, diba? Parang, kasi umalis tayo, entry-level sweldo natin eh. So, madali mo sabihin na, tingnan mo, nadoble ko na yung sweldo. Parang ganun today, diba? Ayan, mga ganyan. Hindi mo inisip na yung stand-up talaga yung magiging bread and butter. Yun nga eh. Pero, nasa utak ko nun, may gagawin ako ibutan. Nag-franchise nga ako ng Mineski eh. Alam mo yun, may iba akong kakayaman, tapos susuportahan niyo yung pag-stand-up ko. Parang ganun yung diskarte na tinatry mong gawin, di ba? Oo. Pero ngayon nga, parang may privilege din na una-una, yun nga, yung first ever episode ng Sabayan with Victor, di ba, pinag-usapan natin yung may privilege tayo na nakatira tayo sa magulang natin, middle class. Yeah. At ngayon, nakatira ako sa bahay ng girlfriend ko. So may ganung privilege. Pero parang ang swerte lang na pag tinatamad akong gawin yung isang racket, parang pwede ko nang tanggihan. Kasi nga, parang buhay ka na sa stand-up eh. Hindi tayo like multi-millionaire level. Pero yung habang tumatanda ka, parang na-appreciate mo na, parang hindi pa patay yung sparkle sa mata namin. Hindi pa. So, di ba parang lahat tayo playful pa rin. Wala. Tsaka diba? Nag-enjoy ka talaga every time you look forward to it eh. Parang may mga times na parang, syempre kakabahan ka and everything. Gusto mo ng demeanor mo, di ba? Every time bago ka mag-set na, ayoko na nito. Kasi kinakabahan ka. Bakit natin ginagawa? Bakit natin ginagawa to, di ba? Tapos pag-samba mo, pag gumana na yung unang joke, iba na eh. Yung mood ng comedian before a show, tsaka after a show, sobrang, night and day yan. Sobrang magkaiba. Kaya kami kung na magpa-picture kayo sa akin before the show, baka kangkihan kayo sa akin. Parating after the show na ganyan ko. Tingnan pag after the show, kahit shoutout ko pa yung pamilya mo isa-isa eh, walang problema eh. Kung maganda set ko. Kung pangit set ko, hindi ako papakita sa'yo. Hindi ako papakita at all. Diba? Yan yung mga ganyan na testament din siya sa development ng malaking eksena. bagay din. Ito, dapat next topic pa to. Pero parating na yung Baba Ganoush. At shout out ulit for sponsoring. Gugutom na ako talaga. Yung schedule ng podcast, Divic, naka-schedule around kung kailan dumating yung pagkain. Sponsor eh. Pero magandang topic natin mamaya siguro video games na lang para iba. Kasi nag-uusap tayo kanina, tapos para pwedeng topic to. Para mahirapan kaya mo ba? Kaya natin yan. Watcher ka lang. Ibalik natin. Sige. Pero malaking tulong din syempre yung Netflix mo. I think so. Yeah. Diba? Na pag i-describe, dati parang napanood niyo si Jokoy. Ngayon, sila nanonood ng Netflix ni Red. Gets na nila agad. And at the same time, okay rin na may mga haters ka kasi ganun talaga yung comedy natin eh. Wala talaga. Hindi tayo bihira sa, parang I think si James lang sa atin ang pwede mong dalhin sa mainstream tapos ma-appreciate siya the same level ng pag-appreciate sa kanya ng core fans. Diba? So parang pag sinabi nila... Siya yung pinaka may high success rate, I would say. Diba? Pero feeling ko hindi pa rin. Hindi pa rin? Yung mga jokes ni James. Sa bagay, ba? No? Siguro, ewan ko. Pero okay na rin. Kunyari, yung mga tribute na joke mo. Wala, malabo yun. No? Diba? Okay alam ko yun. Okay na ganun yung jokes mo. Kasi parang, siya filter siya eh. Yeah. Diba? Na parang, kung ayaw nyo to, putya, good luck na lang. Yung Netflix special na yun was written in a way na kasi nung time na yun at hand siguro may mga 3.5 hours ako na material na pwede kong gamitin. Pero yung pinili ko na jokes, talagang gusto ko kasing
kumbaga i-carve out yung audience ko. Parang, syempre, gusto ko siya maging more successful than what it is. Pero, yun nga yung maganda, parang, yung mga taong tumapos, ibig sabihin sila talaga yung ano. And then, minsan may mga feedback na weird na makukuha mo minsan na hindi mo in-expect. Like, kunwari, si Pepe Herrera, binessage daw siya ni Sue Ramirez na, sama mo ko sa show ni Red next time ka manood kasi 3 beses ko nang pinanood yung special niya. Mga ganun. So parang, damn, may mga tao palang ganun. And appreciated yan kasi yun nga yung na-miss ko naman sa Netflix kasi ang dami nakarod ng set mo, hindi mo alam kung ano yung feedback talaga. Ano bang, for sure, ang dami ko nakita kahit sa IMDb, may mga lackluster, blah, 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 yung mga those words na ginagamit ng mga critics para non-doers. Mga non-doers na yan, di ba? Ako, guaranteed yun. Actually, nakulangan nga ako. Honestly, parang talagang feeling ko hindi siya as widespread as I wanted it to be. Yun yung... Pwede ba i-share yung Netflix the level lang ng ano? I think in ano lang. Kasi ang Netflix, I think, ang gusto nilang level of success or parang to call it ako rin naman, align din naman. Parang gusto ko talaga blow the doors out of the to the point na hindi lang siya introduction to the foot in the door of what Pinoy stand-up is, but more of like, oh shit, meron na and panoorin natin sila lahat or kumbaga parang we want more. Parang ganun. Ang Netflix naman, I think, one, it was very rare for them to produce, lalo na Netflix Philippines, it was very rare for them to produce something out of na hindi pa nagagawa. Oo. Nag-rest talaga. Nag-rest din sila. Respetuhin mo talaga. Oo. Kaya ako parang nagulat din ako eh. Respect din sa Netflix eh. No? Sabi ko, bakit kung bihira lang, bakit stand-up is one of, parang wala pang 5 eh. Oo, diba? Pinudus nila parang, or sabihin natin, sige, bigyan natin ng number, 10. Sabihin natin 10. Yung dead kids, mga ganun lang. Oo, mga ganun. Tapos parang, yung mga kino-compare ko, lahat ng mga taong may alam how they deal with Netflix, lahat sila parang, ha? Talaga? So ano yun? Ginawa niya yan, tapos pinenta niyo? Hindi. Sabi ko, ginawa akong pangit. Nagustuhan nila yung material na pangit. Tapos, sabi ko, pwede ba nating i-reshoot? Pumayag sila. Sila yung mag-upondo ng reshoot. Parang ganun. So parang, yung mga ibang producers, parang good job. Alam nila, gets nila na parang sobrang rare yun. Rare nun, ganyan. Kasi kahit pala yung mga iba like in Dead Kids, ang chika pala dun. Pero nagpo-produce na sila. Kasi nag-shoot na sila. Tsaka pumasok yung Netflix na parang, ay okay to. Original na. Parang ganun. Or ewan ko kung paano. Pero doon nagsimula yung talks. Pero kahit mismo si Netflix, sinasabi nila na, ang normal is gawa na, bibili namin. Tapos kung ano yung level ng licensing, kung original. So tinalo mo pa si Jokoy. Hindi na. Hindi na. Pero, mas bagay, nagbenta siya noong una. Yung una ni Jokoy, rineject siya eh. Nag-produce siya, tapos pinakita niya, tapos binili. Ikaw, pinili ka agad eh, no? Which is parang nakakatakot. Kasi yung expectations nga pala, kumbaga parang it wasn't made clear to me how special it was until sa dulo na konti lang pala kami na ganun yung pag-produce. So ako talaga, nagpapasalamat ako sa Netflix people. Hindi ko alam kung pwede kong i-reveal kung sino yung pangalan nila. Pero silang dalawa, naniniwala. Sobrang laking bagay. Tapos tinatanong nila sa akin kung how's your live shows after, ganyan. Sabi ko maganda, we're doing a tour, blah, blah, blah. People are recognizing our craft, ganyan. Pero it wasn't enough na tipong yung lightning in a bottle na nangyari sa akin. Yung lightning strike na nangyari sa akin, gusto nilang ulitin. More of like, babalik sila sa revert na. O dapat we're still hungry for stand-up, but it can't be set up the same way as you. Na okay, ito yung budget, ito yung gawin mo to. More of like gawin mo and then pag naparod na namin, kung gusto namin bibili namin or hindi. So andun pa rin yung hunger nila, pero mas mahirap na. Lalo na ngayon. So parang ako, parang yun din yung parang siso sa utak ko na parang okay, masaya nga yung Netflix, pero goal-wise parang nakita din nila na hindi pa siya sobrang big time. Pero walang ibang paraan eh. 'Di ba? Walang ibang paraan
Kasi million yan eh. I mean, realistically sa atin, individually, wala pa namang willing mag-risk na million tapos ang chances mo 50-50 kung makuha. Totoo. Di mo tayo mayayaman eh. Diba? Actually, sa utak ko talaga sabi ko, ipunin ko eh. Sabi ko ganun eh. Yung hindi pa on board yung Netflix, sabi ko, ipunin ko pare. Magkano kitain ko sa ganitong, lalo na ng time na yun, nakapag-sold out ako ng Samsung mag-isa. Salamat kay Lenny. Oo nga eh. Pero, sa utak ko nun, tatabi ko lang 300,000 dito. Tapos mag-show lang ako na mag-show. In like 3 years, makapag-produce ako ng sarili kong special, parang ganun. Na-fast track lang talaga dahil sinuportahan ng Netflix. So yun talaga, parang necessary move siya na ano. And then, mag-gauge mo rin kung nasan tayo ngayon sa streaming, o yung public na nanonood ng streaming. 'Di ba? So parang tatanggapin mo na, okay, hindi tayo mainstream pa. Yeah. 'Di ba? Even within kasi niche na ngayon Netflix, pero hindi pa rin ganun kakuha. Yeah. So parang sa live, dun mo makikita, no? O nga, no? Kasi ang pinakamarami natin, 2,000 plus. Ganyan. So malaki pa talaga yung, lagi kong sinasabi yung tingin ka lang sa isang building, di ba? Ganda talaga nun. Bumukas din yung utak ko nun. Sinabi mo yan. So, nag-meeting, ito yung context nun. Nag-meeting kaming 4. Ako si James, si GB, si Vic. Tapos parang, iniusap namin kung ano yung projects. Siyempre, pag nag-uusap ka ng pag-planning ka, kailangan mo rin knowing what you know, kailangan mo rin i-scale down kung ano yung ambition mo, di ba? Tapos sinabi ni Victor, nakita mo yung isang building na yan, dami nakatira dyan, no? Ilang libo kaya yung nakatira dyan. Ba't di sila pumunta sa show natin? Tapos may sinabi ka pa isang nag-concert. Oo, si Zach Tabudlo. Oo, sa BGC. To be fair, si Zach Tabudlo, most stream. Tabudlo, Di ko rin sure sorry. Nag-cameo pa naman ako sa music video. Tawag doon, parang ilang libo yung nasa BGC concert niya. So parang sinasabi ni Vic, parang hindi pa talaga malaki talaga yung potential natin. Hindi pa tayo, dapat hindi tayo makontento sa 1,000-seater, parang ganun. So doon ako napaisip na, tangina, dami tao sa Manila. Pare. Manila pa lang, di ba? Alam mo yun? Tsaka nagiging mas progressive, liberal na yung mga tao ngayon na sumaswak na yung comedy natin. Kasi naalala ko dati, hinehekel pa tayo, di ba? Yung papuri sa Diyos mo. Ngayon, hindi lang yun. Pati papagtanggol ka na eh. Naalala ko dati pa nag-English na joke si GB, di ba? Naalala mo meron tong controversial. Hindi ko alam kung ano to. Naalala mo, yung kinuwento ni James to ever. Yung corporate gig. May inaway niya yung mga tao sa corporate gig kasi narinig na overhear niya sa CR na parang, ano ba yun, nagpapatawa tas English. Ang totoong joke, Tagalog. Parang ganun din narinig niya. Tapos binarubal niya lang yung mga... Ino-okray na lang niya lahat ng mga tao, di ba? So marami pang potential at marami sumusuporta. Salamat na lang sa mga nakikinig ng podcast tulad nyo. Rising Star. Nanonood ng show. Wag lang sana tayong gawing Lodi na parang i-cancel tayo or gawin tayong ito yung role model. Nakikita akong difference din. Kaya gusto ko rin yun may na-carve out na kasi maraming tao mag-argue na yung set mo, Red, sana mas naging accessible. You should have talked more about the Philippines kaysa yung maraming ganun na parang ginawa mo masyado yung style daw ng Amerika. Hindi ko maintindihan yung mga ganong klaseng... Singitan lang kita kasi yan ang mentality ng puti na nanonood ng Pinoy. Yun. Kunyari pumunta ka sa abroad and may podcast episode ako dito. Yeah. Kailangan mo muna Pinoy joke, waiter joke. Pero kung Pinoy ka, bakit natin dadaanan yung mga... Mismo. Yung Last Supper sa dining table, mga aswang. Bakit natin dadaanan yun? Nandito na tayo. Alam mo yun? Bakit tayo mag-dig deeper sa... Alam mo yun, tao lang tayo na hindi tayo mga caricature na... Nagkaroon din kasi ako ng opportunity na hindi maging ganun eh. Ba't ako magiging jeepney, may Last Supper? Diba? Yung sobrang minamak natin yung syempre magaling sila. Joke lang to, no? Pero yung 13, di ba? Yung 13. Babounce tayo na pahaba ng pahaba lang na... dapat talaga sobrang Pinoy ng di ba? Ito. Bakit? Ito, sinabi ko rin to sa mga writers, sila Mick. Sinabi ko sa kanila, tawan-tawa ako kasi pinerform ko to sa harapan nila actually. Parang sinabi ko na talagang yung bribe dun sa isang monster, choknut, parang napaka Pilipino eh. Parang alam mo yun. Tapos yung buong bit ko is just about yung guy na yun na binabribe niya. Puro mga Pinoy things lang yung gusto niya. Like, kumiinom ka ng soft drink sa supot, mga ganong klase. Sakay tayong jeep, mga ganong klase. Turo tayo with our lips, mga ganon. Yung sofa mo ay naka-plastic pa. 2 years pa, 13. Ganon. So parang
parang akin, itong sa Netflix, isa sa mga gusto ko sabihin is valid din yung Pinoy culture natin na hindi lang tayo puro kasi yun yung identity na binibigay sa atin, puro ganyan beach, bundok, fiesta, hospitality, dirty ice cream, masasayang mga batang nakatingin sa'yo, tapos tumatakbo sila. Mga ganong klase. Hindi ganun yung Pilipinas ko ang stand-up comedy, if you're being true to stand-up comedy, it's the world in your point of view. Alam ko naman magpretend ako na may alam ako sa mga tipong supot ng nakabalot sa plastic yung sopa, ganyang klase. Pinakita ko yung Pilipinas na kilala ko. So, I think yun yung gusto ko rin paratingin sa mga tao na may mag-i-exist na ganitong klaseng art form na doesn't necessarily have to be parang, dapat ikaw ambassador ng Pilipinas. Walang ganun. Kumbaga parang, yun din yung, kaya ako rin minahal yung Netflix sobra kasi nanong ko anong restrictions. Kayo magpuproduce ito, kayo magbabayad. Anong restrictions ko? Sabi niya, wala. Ikaw bahala. Which is parang dun yan sa akin. Nag-post ako dati na, it's all on me now. Wala na akong pwedeng sisihin. Wala kang limitations. Wala. Parang mas mahirap yung ganun. sana sabi ko nga, sana po nilimit nyo man lang para may masisi ako, pare. Wala. Diba? Wala. Pero yun din yung parang ko din. So, yun din yung parang medyo heartbreak ko rin sa Netflix, no? Hindi siya as big as I thought na fina-fantasize ko to be. Na parang, oh shit, tara, sino pa yung next, 'di ba? Game na. Tas hindi man lang umabot sa number 1, alam mo 'yun, 'di ba? So parang meron din part of me din na parang okay, what we could have done better. Pero yun din yung akin May point ka na parang ano bang way to do it, 'di ba? So pero bata pa yung eksena, tapos yung mga gantong moment kasi feeling mo hindi na mauulit Naalala ko nung kaka-resign ko lang, tapos may movie role na parang office worker lang na extra na office mate ni John Lloyd. Tapos ako yung kinukuha. Tapos parang nung hindi ko nakuha yun, parang wala na to, ganyan, sayang, ganyan. And then ngayon parang, 'di ba, kinukuha na tayo ng mga direktor. Salamat sa kanila, sina Marius, so parang ang tagal ng gap pero naulit So yung Netflix, hindi mo alam na, kasi never naman nagre-retire stand-up comedian. Parang sa circle back yan, magkakaroon ng full circle yung feeling ko Pero ang kailangan lang, yun talaga, kailangan masipag ang mag-show, masipag gumawa ng jokes. Kasi parang yun yung produkto talaga ng business natin. At the same time, dahil may ganyang experience na nakuha ako cost-free. Tipong, alam mo yun, di ba natuto ako ng cost-free. Ngayon, meron akong knowledge on, okay, if this opportunity knocks again, marami na akong knowledge on how to handle it better. At the same time, kahit ako mismo, kaya ko, kumbaga parang, pwede ko nang hindi intayin yung opportunity. Pwede ko na siyang gawin for people or produce it for you, for GB, for James. Kumbaga, medyo mas klaro na yung clear path to it So, hindi na siya misteryo. Kumbaga parang, may nag ano yun? The 1 minute mile ba yun or something like that? 7 minute mile or something. Basta yun. Yun na yun. Parang, okay, buo na yung mundo mo, diba? So, and I think, yun din yung sa mga younger comedians, kumbaga parang, yung mga unachievable stuff, di mo alam, putya, nandyan lang pala yung office sa Netflix. Ito lang pala to. Ilang tao lang sila nang kailangan mo kausapin. Diba? Meron ng ganong path towards it. So, parang ang laking bagay din na may natutunan ng ganon. At hindi ako namulubi because of it. Like, kunwari, hindi ako naglabas ng mga naglabas ako ng pera dun sa pang-pitch ko na material. Pero hindi, kasi hindi Netflix level na production na takin na magkano yun, di ba, puta? Pero yun nga, ang nickname ni Red sa group chat ay Waypaver. Tama, Waypaver. Trailblazer. Totoo naman. At gusto ko lang i-appreciate sincerely yung lahat ng ginagawa ni Red sa tour. Kasi sabit lang talaga. Or yung pag-encourage sa akin sa... Kasi di ba tinatanong pa kita noon na, kaya ko na ba mag-music museum? Tapos si Red yung nagsasabi na, kaya mo na yan. And kinaya nga. Siya rin yung unang nag-solo theater na 1 hour sa PMCS. Di ba? Iba pa yung layout nun. Oo nga
Mas maganda nga yung layout nun. Actually, no? Yung pa ganun. Pahaba. Tapos ikaw rin ang unang 1,000 plus 500. Yeah. Alam mo yun? Yeah. So, dami na break na barriers talaga. Thank you. So, malaking bagay. Pero, appreciate namin lahat yun. Ang malaking bagay din is yung support din na nakukuha ko sa inyo eh. Like parang kung kailangan ko i-promote to, meron ako mga ilang tao, ilang network na maaasahan para lang puta yung Cool Pals pa lang, yung grupo nyo pa lang, 'di ba? Ang laking bagay na pero yung mga other smaller comedians din na nag-repost. Saka yung lumabas yung Netflix, genuinely happy yung buong... Oo, yun eh. Yun. Diba? Meron kasi akong mga kaibigan ever since, Spicy Fingers pa lang, na hindi nila... Di ba may mga ganun kang kamag-anak at kaibigan na hindi nila nagigets kung gaano tayo magkakaibigan. Yeah. Na i-compare ka na hindi magaling yung pangatlo, ikaw yung pinakamagaling. Tapos ikaw parang... Medyo torn ka kasi teka, kaibigan ko yun. Ayaw naman backstabin yung kaibigan ko. Diba? So hanggang ngayon, nung lumabas yung Netflix, may mga kaibigan na mas nakakatawa ka naman, mas deserving. Tapos parang hindi ko... well, gets ko sila kasi labas sila. Pero ako, parang mas... Sige, mauna ka kasi mahirap. Andun ako na parang, sige, kung sino yung masipag. Hindi ko... Alam mo yun, hindi ako susugal sa Samsung Theater. I think malaking bagay din yung support na nakukuha natin because I think kumbaga kunwari, yan, si Marius. I don't think si Marius was convinced about stand-up comedy ng ako lang. Kasi nanonood din siya ng Cool Pals, nanonood din siya sa'yo. Diba? So, yun, malaking pillar yun on how that production was happening, diba? Sobrang dali, pinitch namin sa kanya na kailangan namin ng mas malaking outfit to produce a Netflix grade special, diba? So, game sila kaagad. Pero si Marius, hindi lang naman siya Red Oliero fan, di ba? Like, ang dami niyang alam na stand-up comedy. So, parang yun yung, kumbaga parang nung nakita niya yun, big picture kagad nakita niya. Okay, after ni Red, pwede tayong gumawa nito, pwede tayong gumawa niyan. Di ba? May access na ako towards it. Tapos sobrang rin niya, alam din niya, alaga din siya na Kasi pwede mo naman talagang paggawa sa iba, kunwari, sinabi mo na okay, interesado nila Netflix, di ba? So, confirm lang naman nila sa Netflix yun, tapos okay na. Ang problema mo nga lang, kung pinashoot mo ba to sa Regal or kung anumang ibang outfit, ganun ba yung trato nila sa akin? Like, pababayaan ba nila akong sulatin lang yung jokes na to? Gawin tong joke na to? Alam niya. Shout out sa mga lahat ng tumutulong at sumusupport. Katulad ng Baba Ganoush. Gutom na ako sakto. Pagkas ito, Pero yun no? Hindi siya... Ang maganda rin sa ating komedyante tayo. Yeah. So, kumbaga... Inaasar natin yung Cool Pals pagka feeling natin. Alam mo yun? Yeah. Inaasar ka ng Cool Pals. At saka parang meron talaga siyang air na alam natin kung paano mang-asar. Tsaka alam natin yung level ng limit ng asaran eh. Pero nakaka-communicate tayo dahil doon. Isipin mo kung mga artist tayo na alam mo yun, hindi sanay mangkupalan. Kikimkimin mo lang lahat eh. Yeah. Kikimkimin mo lang. Kunyari, Beatles kayo, di ba? Parang tangina, ba't wala akong kanta sa album na to? Tayo, parang normal yung asaran. So pagka may naramdaman ka na, bakit kayo nag-set ng date dyan? Akala ko absolute, tapos gagawin na natin na, di ba? Saan grupo ba kayo? Di, tsaka, like, kung asarin na ako ni Andren, asarin ako nila Alexio, hindi naman ako napipikon eh. Talagang, yun lang talaga yung kultura natin, I guess. Talagang, so, ang laking bagay nga na malaking bagay yun. Tsaka nilibre ko kayo sa Half Saints. Nangalan nyo ba yun? Oo, solid yun. Malaking percentage. Madami kong biniling pagkain. Daming inuwi ng mga tao nun. Tapos naalala ko si Marius na umiinom. Lasing siya. Oo nga no? Buntis pa yata yung asawa niya. Pero salamat sa lahat ng sumusuporta. Tapos, parang comedy rin yan eh. Di ba? Ang ganda ng segue ko, no? Kasi Baba Ganoush eh. Okay. Parang comedy yan. Hindi ko naman sinasabi na hindi namin magugustuhan yung Baba Ganoush or yung Pasta Game. Tama. Pero kayo nang bahalang pumili. Kung gusto niyo mag-sponsor ng ibang episode, ibang pagkain naman, contact nyo rin ako. Ang galing. Ang galing, diba? Ang galing. Parang sinabi ko na, wala tayong exclusivity pa dito. Pero ganun, di ba sila pipili? Kung trip mo mag-pasta na araw na to, tawagin mo si Pasta Game. Alam ka naman kebab lang kayo mo araw-araw, diba? Gusto mo ng kebab? Gaya ng kinakrave ko ngayon. Diba? Buti nga may mga food sponsor ka sa akin. Wala. Manlimos ka kasi. Hindi ka kasi Ilocano sa podcast. Nakakaya eh. Baka mamaya, kasi yung mga food sponsor na alala ko, parang masyado sila natutuwa eh. Pag kami yung food sponsor, ang dami nilang pinapadala. Tapos parang, shit, oh my God, hindi ko maubos to mga ganong klase. So, okay, pero thank you pa rin. Thank you. Salamat. So yan, lahat ng mga sumusuport,
Yun lang yung ano ko ngayon. Kailangan ko, kaya nakakatamad talaga mag-open mic pero sinusubukan ko. Dahil yun yung Nagigilty tuloy Parang gusto ko na rin magpasingit sa lineup mamaya. Hindi, maganda yung point mo Kasi yung bukas, parang nag-open mic ka pero gig. So marami, sure yun. Gets ko Parang, dati sipag ko, kaya ko 2 Pero ngayon, Oo nga, grabe. Parang actually, ikaw talaga pa rin. Lahat sa mga headliners. Ikaw talaga yung masipag pa rin mag-open mic. Talaga. Sana nagka-translate sa joke no? Pero pag makita mo, ang daming new joke ni James, ni GB, parang, ang sipag ko, sila. May 20 haba minutes pa. Ang mga beats ni GB, ang haba. Tapos ang gaganda. Alam mo yun, yun din yung maganda pare. Sorry, pahabol ko lang. Sige. Sa Absolute Mega Best. Kasi after Netflix, medyo naligaw ako Parang, ano nang gagawin ko? Parang ganun. Hindi ko na, parang, hindi pala, kala ko parang nasa billboard daw. Alam mo yun? Pucha, inisip ko parang, feeling ko kukuha sa akin brands, mga ganito, ganyan. Tapos parang may nagpapantasya ka. Tapos siyempre, hindi mo siya nakuha. I mean, may mga brands naman na nag-sponsor. Thank you. Ang sa utak ko parang, okay, anong gusto kong gawin next? Tapos sabi ko, ang nami-miss ko, magkasama ko kayo. Kasi hindi tayo nag-show madalas. Once a year tayo nag-show. Very touching, pero totoo Totoo. Ako, ikaw, GB, James, dati, at minsan 3 times a week, 4 times a week, magkakasama tayo, nag-aasawa na tayo sa isa't isa Tapos bigla na lang after, sa pinaka-successful part ng career natin so far, tapos hindi tayo magsasama. Tapos nakikita ko may sarili ng mga inside jokes si James tsaka si GB kasi cool pala sila. So parang, ang inang yan, tropa ko tong mga bigla na lang kayo yung magbe-best friends bigla. So sabi ko, kunin natin ulit sila. So ginawa ko yung Absolute Mega Best. One time lang, big time lang dapat. Kasi parang ang concept ko lang sa kanya is madaling show i-promote. Ganyan. So sabi ko, sige nga, try natin i-tour. Tapos saya naman pare. Ang laking bagay, di ba? Kahit magkasama lang tayo backstage. Oo, man. Laking bagay. Tsaka yung kain pa. Yung talaga Yung talaga no? Lahat, yung talaga. Kain ang sarap Tapos parang, wala, kakabahan ka lang ng ilang minuto, tapos mag-gig ka ng ilang, parang as in, ideal setup talaga. Sa utak ko, ang pinakamasarap ko Dream parang job. yung bukod sa Singapore at sa Melbourne, yung fucking Noise Yellow Chicken. Noise Yellow Chicken sa Cebu, diba? Diba? Yung binigyan pa ako ng isang buong cake dahil birthday ko. Masaya. Yun din pala tawag doon, yung pag nakita ko yung set mo, nakita ko yung set ni GB, ni James, doon ka mapapaisip na parang, puta, gumagamit siyang luma pero inaayos niya. So ikaw parang, wala nang mas validate pa wala nang mas proof of concept pa pag nagda-doubt ka, nagagamit ba ako ng lumang material o hindi. Kundi sa mga tao nagkikill sa stage, di ba? So parang dun din, gumanda. Kasi nung time na yun, sobrang nagka-writer's block ako after Netflix. So pagkatapos ng tour, naramdaman ko lalo na nung Cebu talaga nag-hit ako ng stride na parang, oh shit, parang ito yung hinahanap ko na parang stroke of inspiration or whatever. So malaking bagay siya. More hindi lang dahil achievement siya, world tour siya and everything, but as an artist touring with all of you guys, sobrang sarap. Sobrang refreshing niya. Kaya tamad mode ngayon na parang paano mo itatap yun? Alam mo yun, paano mo itatap wala na akong pakialam ngayon. Yung ice cream sa Singapore Hotel. Ang iniisip ko nga next year, yung tour na lang Wala na akong iniisip na ibang show na sarili ko. Sarap kasi. Ang dali promote, alam mo yun. Meron akong 2. Kasi meron pa ako. Oo nga, grabe, nakita ko. Meron kang 1 year in advance na reserved na theater. Sabi ko, puta, ayop to In-announce mo na ba yun? Nabanggit ko na ata. Pero hindi pa na-approve pareho. Pero sabihin ko na. Sa Insular Alabang Theater yung isa. Okay. March. And then August birthday show sa Erwin Theater Ateneo. Pucha. So yun lang. And then the rest, di ba, Absolute Mega Best Tour. Pucha, okay na yun. Ganda ng theater na yun, Insular. Sabi ko nga kay Chi kanina, it's a great day to do nothing. Sabi niya, it's always a great day to do nothing. Totoo, man. Pag maulan, sarap gumawa na wala. Pag maaraw, tamad ka. Parang gano'n Parang magtutour ka, gagawa kang jokes. Tapos ang maganda sa trabaho natin, pucha, ikaw morning person ka na ngayon, pero hindi siya yung morning commute. Hindi ako gumigising ng 6 o'clock pa. Hindi ko binabash. Ang sinasabi ko lang, nahanap na natin yung gusto natin gawin. Kasi kanya-kanya naman yun. Kaya ang sarap lang. At congrats ulit sa Netflix. And again, na-appreciate ko lahat ng kasipagan mo. Thank you. Sa lahat ng production and yung kung ano ba yung dapat gawin sa theater shows and ganyan. Yun nga, dati, lang siya pangit pakinggan, pero medyo stepping stone mo yung stand-up, tapos pipe dream mo lang yung Netflix. Ngayon parang,
Okay. Kasi pero vision to ni GB na ni-realize lang eh. Parang ganun lang. Vision ni GB. Pero yung nagets ko yung sinabi mo na nung lumabas yung Netflix, akala mo yun na. Kasi ang dami ng beses nangyari sa akin yan eh. Totoo. Tapos ang pa-expand tayo ng pa-extend. No? Okay lang, sige. na natin yung next one. Pero ang sinabi ni Rems na nag-guest ako sa Cool Pals, sabi niya, yung jazz naman, hindi na Parang, ano yun? Parang, si Rems talaga meron siyang sobrang wise of knowledge eh. Di ba? Na, tangina. Paano pag sinabi mo, Miles Davis, parang okay, kilala ng mga tao, pero may mga tao talaga na, pero hindi siya parang Taylor Swift, di ba? So parang, ang daming great. Chuck Mangione. Mga diba? ganong klase, di ba? Hindi mo alam eh, na, sino tong mga to, pero puta legendary yung mga kanta nila, di ba? So parang, dun mo tatanggapin na, okay, pwede hindi maging mainstream. Kasi, di ba, nung lumabas yung, kailan ba? Elise. Diba? Si Enchong din na mismo nung nag-guest kami dun sa kay Boy Abunda, parang ito na yun, ano mo sa showbiz. Tapos parang, okay, ito na yun. Tapos parang lalabas yung fruitcake, parang, ito na yun. Yung Elise maganda talaga eh. Oo nga, maganda talaga, diba? Yung fruitcake din naman. Yun din, Same writer-director ba naman eh. Pero yung mga ganun na moment na parang, lumabas ako sa, ito na, naserye ako with ganyan, ito na. Tapos parang crew lang lahat. Kaya bumabalik ako dun sinabi ni Kevin Hart na, kahit gaano ka maging successful sa movie and TV, paano never niya naiiwan yung stand-up? Kasi yun talaga siya eh. So parang andun na lang yung... Sa akin kay Jason yung ko nakuha eh. Na, ito na, sorry, umi-extend na ba tayo? Kailangan mo na ba matapos? Hindi, walang limit. Parang... Si Jeff lang parang gusto nang kumain. Ayun, hindi. Gutom ka na, Jeff? Ako, gutom na eh. Naamin ko eh. Masarap lang yung kwentuhan eh. Sing sarap ng babaganin. Yung tawag dun, yung reference ko sa mga taong may Netflix special. Pag inisip mo kasi as a comedian, parang yun yung pinaka-top mong i-achieve eh. Pag ito na, meron ka na nito, ano nang next? Well, hindi ko pa inisip yun at all. Dark area siya sa akin. Kung baka naglaro ka ng red alert, itim pa yun sa map eh. Diba? Hindi mo alam. So, si Jason yung, parang nakaramdam din siya from me na parang kailangan kitang kausapin about it. Parang gano'n. So parang kinausap ko siya parang gano'n. Tapos parang sinabi ko sa kanya na parang I just didn't think that it would be this. Parang, alam mo yun, na parang wala na after. Parang gano'n. So medyo depressing thought. Pero totoo eh, after nung, ang pakiramdam ko, may isang cavalcade of comedy sketch sa YouTube na hanapin mo na finally nahuli ni Wiley E. Coyote si Roadrunner. Tapos pagkatapos nun, wala na siyang ginawa. Nasira na yung buhay niya. Parang ganun. So parang, yun yung naramdaman ko in a bit. A little bit lang. Hindi naman malala. Tapos sinabi ni Jason, sabi ko, no, it's not the end. It's the parang more of, parang it just opens up a lot of more doors for you. Kaya ako naisip na mag-tour. Kasi parang, nakita ko yung ginagawa niya. Sabi ko pa natin kayang gawin. Diba? Tapos parang dinagdag ko na lang yung... 8,000 yung mga pinupuno ni Jason. Oh, grabe. Mamaw din. English-speaking comedian kasi. Yun so, malaking bag. Mas you cast a wider net. Pero magaling din talaga siya. So, yun yung parang sinasabi ko na, okay, ano nang gagawin ko next? Tapos sinabi niya parang, it's not the end. It's actually the start of another journey. Parang ganun. Parang... Ganda. Kahit alam mo napakasimpleng shit lang na sabihin, kailangan mo siyang marinig. Alam mo yun, di ba? From someone na nanggaling doon yan. Kasi kung sinabi lang sa akin ni Roy Makasahit yun, di ba? Na sound engineer ko, di ba? Parang labo nun, di ba? Parang pare, it's another journey. Okay, thanks Roy, tama ka, pero walang alam mo. Di ba? Pero kasi Jason nagsabi, tapos nakita mo po sold out siya sa Singapore. Parang okay. Pero yung... Si Jason Leo, yung sinabi rin ni G, yun yung maganda na sa Absolute Mega Best nga. Parang nagkakwentuhan ulit tayong apat. Kasi diba galing na sila sa Cool Pals. Yung information exchange. Oo, galing ka na sa theater shows. Ako galing sa bahay. Parang nagkaroon nga na exchange na ano ba yung next, and then nagkaroon ng vision alignment uli na sinabi ni GB na, which nakatulong din si Brick Wall, si Jason, dahil may comedy club na tayo. Yes. And sinabi ni GB si na JJ. si Jason Leong, hindi na siya nagko-corporate gig. So parang may nag-ano na naman sa atin na, oh shit, what a dream na. Hindi ko sinasabi kunin ha. Kunin nyo. Pero yung ano lang na, okay, comedian na talaga siya. Tapos siya na yung nagko-call na shots. Diba? Ang lakas na malaking bagay. So, magandang end to the podcast na it's another journey. It's never ending siya eh. Yes.
na parang feeling ko kaya gumawa si Kevin Hart ng What Now Tour. Yeah. Naramdaman niya rin yung naramdaman mo Putang ina, nag-football stadium ba naman siya? So parang, anong gagawin mo ng pagkatapos? What Now? Yun yung kahit ilang tour niya na parang What Now? Diba? Tapos yung jokes ni Chris Rock tsaka Jerry Seinfeld na, wala no, hindi na natin ginagawa to para sa pera dahil mayaman na tayo. Hindi natin ginagawa to para sa babae dahil may pamilya na tayo. So mini-maintain na lang natin yung no? Never ending siya na ang I think kailangan din tandaan natin na parang kaya rin na-underestimate natin yung comedy minsan na kaya natin siya gustong-gusto kasi it's always a challenge eh. Every time na mag-show tayo, walang guarantee na maganda siya. Tapos at the same time, ramdam mo eh. Pag hindi ka nag-open mic masyado, nag-usulat masyado, lumalaylay yung set mo eh. So talagang you're constantly doing things eh. Alam mo yun, never ka pwedeng maging complacent. Hindi mo pwedeng sabihin na okay, basta end ng set natin, huling El Bimbo, walang problema. Alam mo yun, di ba? Wala tayong ganun eh. Wala tayong ganun eh. Namubuhay tayo sa totoong feedback ng tao eh. So parang para sa akin, malaking bagay na bigyan mo ulit yung sarili mo ng parang another series of challenges to attain. Parang ganun. Diba? Tsaka in the end, ito, extend na tayo. Wala siyang ending. Wala siyang ending. Parang ito episode podcast na to. Tsaka, siya eh. Naalala ko yung sinabi na pag-usapan natin Comedy Cartel. Ito, magandang panapos. Siguro third ending ko na to. Yung tinatanong si Nonong kung sasama siya sa Comedy Cartel o sa Comedy Manila. Tapos ang sabi niya, gusto ko yung kapatiran eh. Parang yun eh. Yun eh. Yung parang yung moments na nag-grab lang tayo sa Singapore hotel ng midnight. Yung mga ganong small moments na parang fuck saya talaga. Yung mga ganon. Tapos saya nun. Diba? And yun, yung gantong usapan natin, ginagawa natin to, empleyado pa lang tayo eh. Yes. Ginagawa natin to nung Chihuahua, diba? Parang Chihuahua after gig, kumakain tayo sa... Merong isang specific na kainan tayo, kumain tayo sa Rupos Tapa. Rupos Tapa, sa harap ng... Na-outlast natin, by the way. Sarado na sila pa eh. I mean, hindi kami masaya na nagsarado yung Rupos Tapa. Pero noong time na yun, malamig yung tapa ko. So... May signs na magsasara sila yun. Yung kumakain ako ng malamig na tapa, magiging pessimistic ka kasi about your career. Pero noong time na yun, parang talaga eh, no? Parang nag-iisip ka pa ng parang career trajectory mo kung gaano katagal, tama ba tong ginawa mo, mag-resign na ba ako o hindi, parang ganun. Malaking bagay yung usapan, I think. Tsaka yung kapatiran nga, sabi ni Nono. Ika nga ni Jason Leong, it's a new journey. At para maging showbiz, we're glad na kasama kayo doon, mga listeners ng podcast and watchers. Bumili kayong ticket. Kasi kayo yung bumibili ng ticket. Yun lang naman yun. So maraming salamat. And in exchange, yun naman, wala kaming pinapangakong dadalawin namin kayo sa ospital. Or, basta nakakatawa lang kami. Yun lang yung... Kung malapit yung ospital, sige. Tsaka may parking. Diba? Pero yun lang yung parang nararamdaman kong burden talaga na. Dapat nakakatawa, dapat may value kong binibigay sa audience. Nandun lang talaga. Maraming salamat. Kung gusto nyo ituloy yung usapan or natuwa kayo sa usapan, kanina may natuwa sa episode namin ni GB at James. So matutuwa rin kayo sa episode na to. Ang Intellectual Wall Telegram group, yung link to join ay nasa description ng episode na to at naputol na yung camera sakto-sakto. Ayun, sige. Okay. Wala na yung video, so parang mukha na lang namin ni Red siguro to sa Spotify. Maraming salamat. Sali kayo sa Telegram group. May ipopromote ka ba? Filipino Pro Wrestling? Wala pang event? Meron naman. Walang event pero mag-release kami ng bagong episode sa YouTube. So, check nyo na lang. FPW, Filipino Pro Wrestling. Of course, Comedy Manila, always and forever. Maraming salamat sa pakikinig. Kakain na kami ng Baba Ganoush. See you sa next episode. Peace out. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.